Magandang araw. Nandito ka sa pag-aaral ng sosyedad at literatura o panitikang panlipunan. Ako si Binibining Jessa Escada, guro sa Filipino, senior high school, kolehiyo o maging sa mababang paaralan. Gayunpaman, ating titingnan kung saan nakapaloob ang tinatawag nating sosyedad at literatura o tinatawag nating panitikang panlipunan. Marahil mayroon na kayong kaunting kaalaman kung ano ba ang ibig sabihin ng panitikan, gayon din ang salitang lipunan. Tunghayan natin kung saan ba tayo dadalhin ng pag-aaral na ito. Sinasabi na ang SOSLIT o Sosyedad at Literatura ay isang kurso ng pag-aaral kung saan maaari ka ring lumikha ng mga panitikang Pilipino gaya ng mga kwento, tula, mga awitin, at iba pang mga tekstong may literaryo o literary text kung saan nagbabahagi ito ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Titingnan natin kung ano yung sinasaklaw ng panitikang panlipunan at uulitin ko lang na ang pundasyon ng pag-aaral ng SOSLIT ay nakasentro sa pag-aaral at paglikha ng mga panitikang Pilipino at pag-uugnay nito sa lipunan na ating ginagalawan. Sinasaklaw ng kursong ito yung mga isyung panlipunan na tinatalakay dun sa mga kwento, sa mga tula na ating nababasa. Meron tayong mga akdang Pilipino o akdang pampanitikan na tumatalakay sa kahirapan, sa malawak na agwat ng mayaman at mahirap, sa reforma sa lupa, globalisasyon, pagsasamantala sa mga manggagawa, maging karapatang pantao, or yung isyong pangkasarian. Tinatalakay yun dun sa mga panitikang Pilipino na hindi natin nabibigyan ng diin kasi ang layunin natin kung bakit tayo nagbabasa madalas ay para alamin lang kung ano yung sagot dun sa iisang tanong na narinig mo. Pwede rin naman na nagtataka ka, ano nga ba ito? Kaya madalas, ganun lang yung layunin natin sa pagbasa. Pero dito sa kursong ito ay hahayaan ang mag-aaral na pasukin niya yung mga isyong panlipunan na hindi dapat binabaliwala lang na porke bata ako, wala na akong alam. So yun yung ating tinitingnan o yun yung idea kung bakit kailangan nating pag-aralan na kailangan makisangkot ka, kailangan tumaya ka sa desisyon kung sasang-ayon ka ba o hindi dun sa isang particular issue na nangyayari sa atin ngayon, no, sa bansang Pilipinas. Dito rin, narito ang mga layunin na dapat sa pagtatapos ng kurso ay inaasahan ko na natutuhan mo bilang isang mag-aaral yung kahalagahan, yung kaalaman, yung kasanayan na dapat makuha mo sa pag-aaral ng kursong ito sapagkat mawawalan ng saysay ang mga subject na itinuturo, ang mga subject na kinukuha niyo sa kolehiyo kung yung kaalaman ay binaliwala. Dahil binaliwala mo, hindi ka masasanay, hindi mo matututunan na ganito pala dapat yung maging desisyon ko sa issue na to. Gayon din, paano mo papahahalagahan yung naging bunga ng iyong desisyon? Let's say, naka-encounter ka ng isang isyong panlipunan. Nag-comment ka sa isang trending na issue. Ngayon, ikaw na ang binabatikos. Mula roon, paano mo gagamitin ang wika? Paano mo gagamitin ang Pilipino bilang lahi mo, bilang pagkatao mo, bilang mag-aaral dun sa mga ganong issue na bumalik sa iyo, no? Paano mo siya pahahalagahan? Ah, paano mo gagamitin yung kaalaman mo? Doon sa pagko-comment mo, nagamit mo na yung kaalaman mo. Nasanay ka na matutunan yung mga isyong panlipunan at mula ron dun sa mga comment nila sa iyo ng mga netizen na tinatawag natin ng mga ibang tao, nagkaroon ka doon ng pagpapahalaga kung paano ka ba talaga magko-comment sa isang particular issue. Simpleng bagay lang pinag-usapan natin. Commenting pa lang. Paano, no? Paano mo pahalagahan yung mga mensaheng bibitawan mo? Gayon din, alamin natin yung mga nakapaloob na layunin sa kaalaman, sa kasanayan at sa kahalagahan.
Ang kabuuang layunin ng ating kurso ay nahahati sa tatlo at ang unang layuning pangkaalaman ay number 1, maipaliwanag mo yung sanhi at bunga ng mga suliraning panlipunan sa pamamagitan ng mga makabuluhang akdang pampanitikan. Sa makatuwid, magbabasa kayo ng mga akdang pampanitikan na nakita mo kung ano yung isyong panlipunan doon. Mula roon, kaya mong maipaliwanag bakit may ganong isyong panlipunan. At dahil nalaman mo na, natukoy mo na kung bakit mayroon na ganong issue, dadako na tayo doon sa bunga. Ano yung naging bunga ng ganong issue? Anong naging epekto nun dun sa mga mamamayang Pilipino? Kasi ang binabasa mong teksto, kwento, tula, pinakikinggan mong awitin, pinanonood mong video sa TikTok, etc. ay mga issue na lumulutang sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga platform at babasahin na yon. So, ang target mo ay maipaliwanag mo anong naging sanhi at bunga ng mga yon. Okay? So, yung mga basic and simple ng TikTok or mga napapanood mo sa YouTube ay isa-set aside natin. Doon tayo sa mga makabuluhan na mga kwento para yung mga kwento na yon may kwenta. Ikalawa, na layuning pangkaalaman ay kailangan matukoy mo yung mga mapagkakatiwalaan, yung mga makabuluhan at kapaki-pakinabang na mga sanggunian doon sa pagsusuri mo ng panitikan. Nagsuri ka, nakita mo yung mga issue na to, nakita mo yung mga sanhi at bunga ng mga problema na yon. Ngayon, kailangan mo ng support na talagang matibay, mapagkakatiwalaan at kapaki-pakinabang para yung mga nais mong sabihing opinyon ay mabigat na paniniwalaan ng mga taong magbabasa nito. Kasi hindi pwede magbibigay ka lang ng opinion mo patungkol dun sa isang particular issue. Bakit mo nasabi yon? Anong base mo? So, medyo malapit tayo sa konsepto ng research kapag nagsusuri ka ng mga panitikan. Pag sinabi kong panitikan, sinasakop nito yung mga tula, yung mga sanaysay, yung mga kwento at iba pa. Ikatlong layuning pangkaalaman, kailangan matukoy mo ang mga katangian ng mahusay na akdang pampanitikan na may kabuluhan. Gaya ng sinabi ko, kailangan alam mo na yung binabasa mo, makabuluhan, kapaki-pakinabang sa'yo, kapaki-pakinabang sa lipunan. Huwag kang magbasa ng mga kwentong walang kwenta. Magbasa ka ng kwento na may kwenta. So, ano yung idea nun? Magbasa ka ng mga kwento na dadaling ka sa pang-araw-araw mong buhay. Tuturuan ka na magdesisyon na kapag si character sa loob ng kwentong ito, ganito ang nangyari, ano yung naging desisyon niya? Yung bang desisyon na yun ay magagamit mo rin kapag ikaw na yung nandoon sa sitwasyon na yun. At marami pang iba. So, expected na dito sa ating pag-aaral sa kursong ito, magbabasa kayo. Marami po bang babasahin? Of course. Panitikang Pilipino to eh. Panitikang panlipunan. Nagsusuri ka. So, ngayon, may mga vlog tayo na mapapanood na naglalaman ng mga isyong panlipunan. Nandyan si Jose Harolina, nandyan si Hungry Syrian Wanderer, mga vloggers sila na tumitingin sa kung ano ba yung problema na kinahaharap ng mga Pilipino. At kapag naisulat mo to bilang isang writer, magiging panitikan siya. Magiging makabuluhang panitikan siya. At mula roon, masasabi mo, magagamit mo yung mga kasanayan at pagpapalaga na makakamit mo sa pag-aaral ng SOSLIT. Yun yung halaga eh. Hindi lang to basta subject na para ako pumasa, kundi tinuturuan ka bilang isang Pilipino dito sa subject ng Filipino na magdesisyon, gamitin ang mga kwentong natutunan, kwento ng buhay, na gagamitin mo rin kapag nangyari sa iyo yung mga sitwasyon na yun.
dumako tayo sa layuning pangkasanayan. So, saan tayo sasanayin ng SOSLIT? Sasanayin tayo na makapagbuod ng mahalagang pangyayari. Mula sa binasa mong kwento, ibuod mo ano-ano yung mahalagang pangyayari doon. Kumbaga sa buhay mo, ano yung pinaka-the best? Ano yung mga naging problema na nagbigay sa'yo ng pinakamagandang aral na doon matatapos yung mga bisyo mong hindi mo mapakawalan, mabitawan. 'Di ba? Something like that na mayroon kang ideyang ito yung mga mahalaga sa buhay ko eh. Mahalaga yung kaarawan ko. Mahalaga yung kaarawan ng nanay at tatay ko kasi sila yung nagsilang sa akin eh. Kumbaga sa kwento, sila yung mga character. 'Di ba? Tsaka yung mga circle of friends mo. Kaya naging maganda yung buhay mo, kaya naging parang ano ba ang tawag dito? Parang rocky road yung buhay mo ay dahil may mga circle of friends at other people na naging kasangkapan ng Diyos para makamit mo yung mga mahalagang pangyayari sa buhay mo. So, lahat ng mga ganong halimbawa ko, kapag isinulat mo sa pamamagitan ng isang kwento, ng isang tula, ng isang awitin, ay makikita mo, masusuri mo yung mga buod, yung mga mahalagang pangyayari. Kasi 'di ba pag nagkwento ka, hindi pwede na pag nagkwento ka kung paano mo niluto ang puto, ay iisa-isahin mo. 'Di ba? Or kaya paano mo maipagmamalaki yung pagkain mo. Siyempre yung mahalaga lang yung sasabihin mo. Hindi na yung nagkalat ka habang niluluto mo yun, nalagyan mo ng kung ano, 'di ba? So, yun yung sasanayin sa inyo na pagdating sa mga kwento, magbubuod ka. Yung mahalaga lang na pangyayari ang titingnan mo. Ikalawa, kailangan masanay ka na sumulat ng mga akademikong papel. Masanay kang sumulat ng tula na may bisa sa isip, may bisa sa damdamin pag binasa, hindi yung mga tula na tula lang, 'di ba? Magsusuri ka din ng mga akda, syempre nasabi ko na yun kanina, at gayon din ikaw mismo susulat ka ng mga pampanitikan, ng mga akdang pampanitikan. So expected mo sa week 15 to 18, ikaw po ay inaasahan ko na makagagawa ng tula at ng isang sanaysay. Ikatlong layunin, ang layuning pangkahalagahan, meron itong 4 na sakop. Ang una ay mapalalim ang pagpapahalaga sa sariling panitikan. Huwag kang basa ng manga na galing ng Japan. Pwede mong basahin, isingit mo kasi pampalibang, 'di ba? Pero ang dapat na mapalalim mo dahil ikaw ay Pilipino, palalimin mo yung mga pagbabasa mo ng mga panitikang Pilipino para maintindihan mo kung paano ka makaka-encounter, kung sakaling maka-encounter ka ng kapwa mo Pilipino. Kasi hindi naman mangyayari na ikaw ay nasa bahagi ng Calabarzon at habang buhay kang nasa Calabarzon. Gayunpaman, kung nandun man, mangyayari man yun, maraming mga tao pa rin yung makakasalamuha mo at makatutulong ng lubos yung natutunan mo sa pagbabasa mo ng mga panitikang Pilipino. Ikalawa, pahalagahan mo rin yung mga dinamikong ugnayan ng panlipunan sa realidad at ng panitikan. Merong mangyayari pa rin sa mga buhay natin na kailangan nating pahalagahan. Yun yung iba't ibang ugnayan ng lipunan sa realidad ng buhay. 'Di ba? Kapag gaya ng sinabi ko, no, kapag ka nagbasa ka, 'di ba? Makaka-encounter ka doon ng mga experience ng mga tao na kapag nakapakinig ka sa totoong buhay, masasabi mo ang panitikan ay makatotohanan. Ang panitikan ay kailangan kong pahalagahan. Kasi kung isang halimbawa, ang maalaala mo kaya, isang buhay na kwento yan eh. Buhay na kwento sapagkat binabasa ni Miss Charo Santos yung mga liham, yung mga kung sa i ano
kung ipiprint mo yon, gagawin mong aklat, ang dami niyang liham, ano, at pinili niya yung makabuluhan at yung makasaysayan doon, na kung saan may matututunan ang tao kung paano magpahalaga sa sarili at sa kapwa. Ikatlo, maisaalang-alang ang kultura at iba pang aspektong panlipunan sa paggawa ng pananaliksik. Dahil nagbasa ka, nakita mo yung mga suliranin, ano ngayon yung mga kultura na pwede mong isangkot kung sakaling mag-aaral ka na. Kung sakaling meron kang isang issue, problema na nakita na gusto mong bigyan ng solusyon, rekomendasyon kung paano ito masusolusyonan. At yun ay sa pamamagitan mo kung sakaling mag-aaral ka at gagawa ka ng isang pananaliksik. Ikaapat na kailangan mapahalagahan natin ay yung makakapag-ambag ka sa pagtataguyod ng wikang Filipino bilang wika ng panitikang pambansa. Okay? Na nakaugat sa realidad ng buhay at mga pangarap ng mga mamamayang Pilipino. Sa shortcut na paliwanag, gagamitin mo ang wikang Pilipino para siyang maging sentro ng mga panitikan ng Pilipinas na tatalakay doon sa realidad ng buhay ng mga Pilipino, gayon din doon sa mga pangarap nating mga Pilipino. Isang hindi ko malilimutan na kwento ay ang maikling kwento ni Pingkaw. Kung nabalikan ninyo yun doon sa inyong high school life, makikita mo kung paano magdesisyon ang isang tao, na kung mayaman man siya, kung paano siya magdesisyon. Mahirap siya, paano din siya mag-isip, paano siya mangarap, no? Mapapansin mo sa character ni Pingkaw, share ko lang sa inyo. Si Pingkaw ay hindi tumatanggap ng kahit anong ayuda galing sa pamahalaan. Kasi meron siyang konsepto na malakas pa naman ako eh. Bakit ko iaasa sa pamahalaan ang aking mga problema? Nag-anak ako ng 3. So, bakit ko iaasa sa pamahalaan? 'Di ba? Parang ganun yung paraan ng pag-iisip niya. Pero sa ibang tao, alam mong mahirap ka, meron kang 3 anak, gusto mong mapakain ng maayos, kukunin mo yung mga relief goods at hindi ka magsaset ng standard sa isip mo na, malakas naman ako, bakit kailangan humingi ako ng tulong sa kanila? Ang magiging konsepto mo, ay wala kaming kakainin. Gusto kong kumain ang anak ko ng masarap na pagkain. 'Di ba? Pero na-realize lamang ni Pingkaw ang realidad ng buhay nung kunin sa kanya sunod-sunod yung 3 niyang anak na dahil sa mga pagkain hindi napapakain ng tama para sa kanila. Sapagkat ang kanyang trabaho ay isang basurero, nagkakalkal lamang siya, basurera, nagkakalkal lamang siya ng mga pagkain at yung mga tira-tirang yun ang ipapakain niya sa kanyang anak hanggang sa nagkaroon siya ng pinakamabigat na suliranin. At ang pinakamabigat na suliranin ay yung nagkasakit ito, sumakit ng sumakit, ni walang taong tumutulong sa kanya. Realidad din yung buhay na hindi sa lahat ng pagkakataon ay may tutulong at may tutulong sa'yo. Kaya realidad pa rin ang buhay na kaya mong mag-isa. Kaya mong gawin ang lahat ng ikaw lang. 'Di ba? Kakailanganin mo ang tulong ng iba, pero mas kakailanganin mong higit ang sarili mo. Kaya tinetrain din tayo kung paano mag-isa, kung paano maging independent, kung paano hihingi ng tulong sa kapwa, at kung paano tayong mangangarap mula dun sa mga sitwasyon ng buhay na meron tayo ngayon. So, yan yung mga dapat nating mapahalagahan, dapat nating maging kasanayan at matutunan sa pag-aaral ng SOSLIT. Para sa una hanggang 2 linggo ng ating pag-aaral, yung batayang kaalaman sa panunuring pampanitikan ang ating magiging unang paksa. At sa pagtatapos ng pag-aaral na ito at pakikinig ninyong ito, ibibigay ko sa inyo yung nilalaman ng batayang kaalaman sa panunuring pampanitikan. At kailangan ninyo na kunin doon yung mahalagang impormasyon
na gagamitin natin sa ikalawang linggo ng ating pag-aaral. So, ang unang linggo natin ay itong pakikinig ninyo ng aking ginawang pagpapaliwanag, at ang ikalawang activity natin bago matapos ang 3 hours ay babasahin nyo ang PDF na marireceive ninyo sa inyong mga email ngayon pagkatapos ng ating talakayan. Karagdagang mga paksa na I hope maging interesado kayo na maghanap na ng mga panitikan hinggil sa mga sumusunod. Pag-uusapan natin sa ikatlong linggo hanggang ikalabing-walong linggo ang mga sumusunod na mga panitikan. Marami tayong mga kwento at mga uri ng panitikan na tatalakay sa mga kahirapan, tatalakay sa karapatang pantao, tatalakayin o magbabasa tayo ng mga panitikan tungkol sa issue ng mga manggagawa, pangmagsasaka at mga pambansa. Nandito rin ang pag-aaral natin ng panitikan tungkol sa mga isyong pangkasarian. Dagdag natin dito ang panitikan hinggil sa sitwasyon ng mga pangkat minorya, mga panitikan hinggil sa diaspora at migrasyon. Gayon din ang workshop sa pagsulat ng mga akdang pampanitikan gaya ng tula at sanaysay. So, pakitandaan ninyo at least alam na ninyo kung ano yung mga paksa at panitikan na possible nating babasahin. Magbibigay ako at magsasend sa inyo ng mga topic outline na doon ninyo makikita yung mga babasahin, doon ninyo makikita yung ating activity sa buong week 1 to week 18. So hanggang dito na lamang yung pakikinig ninyo. Mamaya pakiabangan ninyo yung inyong dapat mabasa para sa muli nating pagkikita ay makasasagot kayo doon sa ating malayang talakayan. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Abangan sa inyong email ang ating babasahin.